Papa Dudut. Ako po si Harvey, 31 years old na po sa kasalukuyan. Mula nung pandemic ay nakagawian ko ng makinig sa Barangay Love Story sa Spotify. Habang pauwi galing sa negosyo ko na minamanage. Naaliw ako sa ideya na pwedeng ipadala ng listener na katulad ko ang parte ng buhay ko na gusto kong ishare. Kaya nung minsang narinig ko yung announcement ninyo sa Barangay LS, kung saan ipapadala ang kwento ay nag-ipon muna ako ng lakas ng loob. At saka nag-email sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, ang kwento ko po ay nangyari 1 taon na ang nakakalipas. Binata pa po ako noon. Pero hindi po ako mag-isa sa buhay dahil may inaalagaan po akong 8 taon na batang babae na si Lian. Anak po siya ng kapatid kong lalaki. 2 lang po kaming magkapatid kaya sobrang close kami at talagang iniidolo ko si kuya. Kahit po nung makapag-asawa siya ay hindi nagbago ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero kinailangan magtrabaho sa ibang bansa ni kuya para sa anak niya. Wala na rin po ang asawa ng kapatid ko at maaga pong nawala ang misis niya dahil sa karamdaman. Since wala na rin pong mga magulang namin at kami na lamang magkapatid ang magkasama, ako na lang po talaga ang mapag-iiwanan niya ng anak niya. Bagamat nakakalungkot na kinailangang umalis ng kapatid ko ay masaya naman po ako sa pag-aalaga at pagbabantay sa pamangkin ko. Sabi ko nga sa sarili ko kahit malayo si kuya ay si Lian ang koneksyon ko para hindi ko maisip na hindi ko siya kasama. May maliit po akong negosyong pinapatakbo kaya dahil doon ay marami po akong oras para sa pamangkin ko. Naihahatid ko siya sa eskwela sa umaga at sa hapon naman ay sumasabay siya pauwi sa isa sa mga teacher niya. Nasa same floor kasi ang mga unit na tinitirhan namin kaya isinasabay na niya ang pamangkin ko sa pag-uwi. Hindi sila magkasabay pumasok ni Lian kasi mas maaga ang punta ng teacher niya sa eskwelahan. Kaya sa uwian na lamang sila nagkakasabay. Sa pagpapatuloy ng kwento, malalaman ng mga kabarangay natin kung bakit ganon ang naging setup ng pamangkin kong si Lian at ng teacher niya. May nakilala po akong babae at nagkamabutihan naman kami. Siya po si Mitch. Mas bata sa akin ng 2 taon. Maganda po siya, may pagka-fashionista kaya mahilig sa damit at sa alahas. 2022 po kami nagkakilala, Papa Dudut. Mabait po si Mitch, maalalahanin at napaka-appreciative niya kapag nireregaluhan ko siya dahil ipinagyayabang niya talaga na bigay ko yon. Madalas po kaming lumalabas noon kaya mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Pero sinisiguro ko po na naihatid ko na si Lian sa school bago kami magkita ni Mitch at nakauwi na ako sa unit bago siya ihatid ng teacher niya pauwi. Hindi ko po alam na mga panahon na yon kung nagtataka ba si Mitch sa oras ko. Pero hindi naman po siya nagtatanong kaya hindi ko na din naman pinapaliwanag sa kanya kung bakit ganon. Isang araw, Papa Dudut, ay natapos ko lahat ng kailangang asikasuhin sa negosyo kaya maaga kami nagkita ni Mitch. Pero sa unahang pagkakataon ay sinabi ni Mitch na sa unit ko daw kami magpalipas ng oras. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Matagal ko na kasi siyang gustong yayain sa kondo. Kaya lang dahil babae siya ay ayoko naman na mag-isip siya ng hindi maganda sa imbitasyon ko. Kaya natuwa ako nung siya na mismo ang nagsabi. Sa wakas, maipapakilala ko na rin sa kanya ang pamangkin kong si Lian, Papa Dudut.
Tuloy ka, Mitch. Wow, laki naman itong condo unit mo. Saka nasa corner. Mahal siguro to, no? Hindi naman. Saka sa amin ng kapatid ko nakapangalan tong kondo. Ah, iyan yung kapatid mo na nasa ibang bansa? Oo, siya nga. Kailan ba siya uwi? Matagal pa siguro. 5 taon ang kontrata niya eh. Nakaka1 taon pa lang siya doon. Ah, okay. Matagal pa pala. Oo, ikukuha lang kita ng maiinom. Ihahain ko na rin tong binili natin na lunch ha. Mamaya na, di pa naman ako gutom. Pero pasado 12:00 na. Busog pa ako sa kinain natin kaninang maga eh. O sige, ilalagay ko lang to sa kusina. Feel at home ha. Siyempre naman. Ang ganda nitong pwestong nakuha ni Harvey. Maganda pa yung view sa labas. Ano yon? Ah, wala. Sabi ko maganda yung view dito sa nakuha mong unit. Si kuya ang namili nito. Alam mo ba nung nagpe-pre-selling pa lang tong building, pinag-aralan ni kuya kung ano yung unit na magandang kunin. Ayun, tama naman siya. Saka park ang nasa tapat namin, kaya imposibleng may magtayo ng kondo dyan. Kaya hindi kami mahaharangan. Oo nga. Magaling ang kuya mo ah. Hindi ko nasabi sa'yo na engineer si kuya. Kaya engineer siya dun sa pinagtatrabahuan niya. Ganun ba? Nakakatawa na matagal-tagal na rin tayo. Pero hindi mo pa alam ang mga ganung bagay sa buhay ko. Oo nga eh. Ikaw ngayon ka lang nagkukwento. Hindi naman. Ayaw ko kasing makulitan ka tuwing ibibida ko ang pamilya ko. Kaya hinintay lang kitang magtanong. Oo nga no. Hindi ko pala natanong. Kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, itanong mo lang ha. Okay. Wala ka bang gustong malaman sa akin? Wala naman. Ha? Anong ha? Bakit parang nagulat ka? Ha? Wala. Wala naman. May tiwala naman ako sa'yo, kaya hindi na ako mag-uusisa sa buhay mo. Ha? Sige. Ilang kwarto to? 4. Pero yung isang bedroom, ginawa kong opisina. Ilan ang banyo? 3. Ayun yung isa malapit sa entrance. At yung 2 nasa 2 malaking kwarto. Ah, parang 2 master's bedroom. Parang gano'n na nga. Mahal siguro to, no? Hati naman kami ni kuya. Paano pag nag-asawa ka na? Anong ibig mong sabihin? Pag nag-asawa ka na, kanino mapupunta tong bahay? Sa amin pa rin ni kuya. Paano yun pag umuwi na kuya mo at may asawa ka na? Dito din siya titira? Oo. Hindi ba off yun? Ha? Hindi kita maintindihan. Ay nako, halimbawa magpakasal na tayo. Magsasama tayo. Kasama ng kuya mo? Siyempre hindi. Paalisin mo siya? Hindi. Hindi ko naman gagawin yun. Eh saan tayo titira? Bibili ako ng sarili nating kondo. Bibili ka? Eh di babawiin mo yung hati mo sa pinambili nito. Hindi na. Hindi ka balugi nun? Bakit naman? Kapatid ko naman yun. Sinasabi ko lang yung praktikalidad. Wag na nga natin pag-usapan yan. May papakilala ako sa'yo. Sino? Darating na siya, maya-maya lang, nandito na yun. Inom ka na muna niyang lemonade na tinimpla namin. Namin? Sinong namin? Ayun na siya. Papadudot sakto ang pagkakasabi ko dahil dumating na si Lian. Hinatid siya ni Miss Pia. Si Miss Pia pala ang teacher ni Lian na nakatira sa same floor at ilang unit lang ang pagitan sa tinutuluyan namin. Si Pia ay kasing edad ko lamang, Papadudot. May asawa na si Pia pero hindi rin pinalad na tumagal ang relasyon sa asawa dahil maaga rin ang pagkawala nito gaya ng asawa ni Kuya. Ang masaklap ay makalipas ang 3 araw matapos mailibing ang asawa niya ay nalaman niyang buntis siya. Kaya sobra ang pagdadalamhati ni Pia noon. Kaya masaya siya sa ginawa niyang paghahatid kay Lian dahil magiliw sa kanya ang pamangkin ko. Kaya si Pia na rin po ang nagpresenta na siya na ang magsasabay kay Lian pauwi. Total ay pareho naman sila ng tinitirhan at isa pa, teacher naman siya ni Lian. Naging kaibigan ko din naman ang asawa ni Pia nung nabubuhay pa ito. Pagbukas ko ng pinto matapos mag-doorbell ni Lian ay masaya itong bumati at humalik sa akin, Papadudot. At si Pia naman ay masayang inendorso sa akin ang pamangkin ko at nagpaalam na siya pero pinigil ko siya sandali
kasi nakita na rin naman siya ni Mitch. Nang mapatingin ako kay Mitch ay kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Siyempre agad kong sinabi sa kanya ang lahat. Ipinakilala ko sa kanya sina Lian at Pia. Napansin ko na parang iba ang itsura ni Mitch. Parang hindi siya masaya. Magiliw naman siyang binati ni Lian bago nagpaalam na papasok na sa kwarto dahil pagod ito at gusto nang magpahinga, Papa Dudut. Di ba isa sa master's bedroom yung pinasukan niya? Ha? Oo. Kwarto niya yon? Oo. Nung umalis si kuya, doon na nagkakwarto si Lian. Excuse me. Aalis na ako, Harvey. Ay, sorry Pia. Si Mitch nga pala. Hello? Hindi ba masyadong malaki yung kwarto para sa pamangkin mo? Hindi naman. Dapat dun sa mas maliit lang siya nagkukwarto. Baka masyadong ma-spoil yung pamangkin mo. Hindi naman. Mabait na bata si Lian. Oo, at matalino pa. Harvey, ang sinasabi ko lang, baka pagdating ng araw maging demanding yung pamangkin mo. Hindi mangyayari yun. Masanurin at magalang si Lian. Excuse nga, sino ka ba? Ba't ka sumasabat? Mitch! Pia, pasensya ka na. Palabiro yang si Mitch. Hindi ako nagbibiro. Sino ka ba? Teacher ako ni Lian. Eskwelahan pa ba to? Mitch, ano ka ba? Mabuti pa aalis na ako. Mabuti pa nga. Mitch, ano bang nangyayari sa'yo? Pia, pasensya na ha. Okay lang, aalis na ako. Kanina ka pa nagpaalam eh. Ay. Sige Pia, mag-ingat ka. Pasensya na. Sige. Mag-iingat. Di ba dito ka lang sa floor na to nakatira? Medyo tanga ka na siguro kapag may nangyari pa sa'yo papuntang unit mo. Mitch, ano ba? Aalis na ako. Salamat naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi mo ba napansin nakikialam siya sa atin? Sabat ng sabat? Sino ba siya? Bakit ka ba nagagalit? Wala naman siyang ginagawa. Siya ba pag-uusapan natin? Mabuti pa nga, wag na. O ngayon, sagutin mo na yung tanong ko tungkol sa pamangkin mo. Unang-una, hindi mo sinasabi sa akin na may anak pala yung kapatid mo at dito nakatira at ikaw yung nag-aalaga. Ayokong magmukhang ipinapangalandakan ko sa'yo ang kwento ng buhay ko. Hinihintay kong ikaw ang magtanong at sasabihin ko naman. Ako pala may kasalanan nito. Hindi naman. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Alam mo, maghahain na ako. Hindi pa kasi tayo kumakain. Maghahapunan na. Bahala ka. Tamang-tama. Kasabay natin si Lian. Makakapagkwentuhan kayo. Bakit kami magkukwentuhan? Siyempre, para mas makilala nyo ang isa't isa. Bakit? Siya ba magdedesisyon kung magtutuloy-tuloy tayo sa relasyon natin? Mitch, magkikwentuhan lang kayo. Ayoko makipagkwentuhan pag kumakain. O siya, sige. Pero matanong si Lian ha. Ayoko nga ng kausap pag kumakain. Alam mo, wag na lang tayong kumain. Hindi ka pa ba nagugutom? Nalipasan na ako ng gutom dahil sa inis. Ines? Yung babaeng pakialamera. Tapos ngayon ipipilit mo pa na makipagkwentuhan ako habang kumakain. O sige na, hindi na. Mamaya na lang kami kakain ni Lian. Hayaan ko na muna siyang magpahinga. Halika na, kumain na tayo. Ha? Anong ha? Halika na. Akala ko ayaw mo nang kumain. Ano ba? Gusto mo ba akong kumain o hindi? Gusto. Sandali, tatawagin ko si Lian. Hayaan mo na muna magpahinga yung pamangkin mo. O sige, mamaya ako na siya tatawagin. Tara na, marami tayong pag-uusapan. Akala ko ba ayaw mo nang kinakausap ka pag kumakain? Ano ba? Gusto mo ba ako nandito? Ha? Oo. Sige, halika na. Kinabukasan ay bumalik si Mitch sa kondo namin, Papa Dudut. Masaya siyang dumating doon ng maaga pa. So sorpresahin niya raw ako pero siya ang nasorpresa nang makita niya na nagbabanding kami ng pamangkin ko. Nawala sa isip niya na Sabado pala ng araw na yon at walang pasok si Lian. Pero hindi siya nagpahalata at masaya siyang binati ako at kahit papaano ay binati din niya si Lian.
Siyempre po dahil sa pagmamahal ko kay Mitch ay natutuwa ako sa maliliit na gestures niya para kay Lian. Naintindihan ko po na gano'n ang naging reaksyon niya kasi nabigla siya sa sitwasyon ko. Inaamin ko naman po na mali ko rin talaga na hindi ko kaagad sinabi sa kanya ang lahat. Yung tungkol sa pamangkin ko at sa paghahatid ni Pia sa kanya. Dahil nga po sa saya ko ay hindi ko napansin na sa pakikipag-usap ni Mitch kay Lian ay tinatakot na pala niya ito. Pero kilala ko din naman po ang pamangkin ko. Hindi ganon kadaling masindak si Lian. Kaya nga po hindi ko inisipan na kung ano ang nangyayari sa dalawa kasi nasasagot ni Lian ang bawat panakot ni Mitch. Halimbawa po, noong sabihin ni Mitch na kapag maingay daw po si Lian ay kukunin siya ng multong gumagala sa kondo. Sinagot lang po siya ni Lian ng kung may multo man daw ay hindi naman sila makakapanakit kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon na gawin ito. Nagulat ako sa sagot niya at halata din ang pagkapahiya ni Mitch. Nang araw na yon, nakaschedule ako na lumabas para bumili ng vitamins ni Lian. Ang unang plano ay makisuyo sana kay Pia na iiwan ko lang sa kanya sandali si Lian paglabas ko. Pero since nandun naman si Mitch ay sa kanya ko na lamang ipinagbilin. Nagpaalam na ako at diretsyong umalis papunta sa drugstore. Ang hindi ko naisip ay ang susunod na mangyayari. Kinuwento na lang sa akin to ni Pia. Humingi raw ng juice kay Mitch si Lian pero hindi niya ito pinansin ng ilang beses. Nang nainis si Mitch sa patuloy na paghingi ng juice ng bata ay sinabihan niya na lumabas si Lian at bumili ng sariling juice sa tindahan. At dahil nga sa murang isipan ni Lian ay nakinig naman ito at lumabas para humanap ng juice sa ibaba ng unit. Bagay na medyo delikado para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumabas ng condo unit si Lian, Papa Dudut. Dahil sinabihan ito ni Mitch na bumili ng juice sa tindahan. Mga ilang minuto ay nag-doorbell si Pia. Nainis si Mitch nang makita na si Pia ang nasa labas ng unit. Kahit pa ba lang ang salita ni Mitch ay hindi lang yon pinansin ni Pia. Hinanap niya si Lian, total ay yun naman ang ipinunta niya. Nasabihan ko nga raw siya na iiwan ko sa kanya sandali si Lian. Pero hindi ko na nadala sa unit niya kaya nag-alala siya at pumunta na sa unit namin para makasigurado. Ayon kay Pia, sinabi raw ni Mitch na hindi niya alam kung nasaan at saan nagpunta si Lian. Pero nakita niya raw ito na lumabas ng unit at biglang nag-alala si Pia sa nadinig. Wala nang salita ay tumakbo ito para hanapin si Lian, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ako. Hinanap ko kagad ang pamangkin ko pero hindi ako sinagot ni Mitch. Nung hanapin ko ang pamangkin ko sa unit ay hindi ko ito makita. Kaya kinulit ko si Mitch kung nasaan ang pamangkin ko. Sa kanya sinabi na lumabas nga ito ng mag-isa at halos mawala ako sa sarili sa mga narinig ko. Lalabas na sana ako nang may nag-doorbell. Pagbukas ko ay si Pia ang nakita ko at kasama at yakap si Lian na umiiyak dahil sa takot. Agad kong kinuha ang pamangkin ko at naiyak din ako nang makita si Lian. Nagpapaalam ako kay Pia na ipapasok ko lang sandali si Lian sa kwarto, Papa Dudut. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Bakit? O ayan, bayani ka na naman sa paghahatid kay Lian. Alam mo hindi kita maintindihan. Kaya hindi na lang kita papansinin. Bastos ka din, no? Teacher ka pa naman. Hoy, ako wala akong pakialam sa pambabastos mo sa akin, ha? Pero wag mo madamay-damay ang propesyon ko. Ay, ang tapang.
Kung babastusin mo ang pagiging teacher ko, patapang talaga ako. Epal ka kasi. May salamin dun sa banyo. Baka gusto mo munang tingnan ng sarili mo. Hindi ako epal. Ikaw ang epal. Nakikialam ka sa relasyon namin. Ano bang pakialam ko sa relasyon nyo? Tsaka hindi ka ba nahihiya? Ang kapal mo din, no? Ako ba talagang dapat mahiya? Wow! Manhid ka talaga? Matapos mong itabo yung bata? Alam mo ba muntik na siya makalabas ng kondo? O ano ngayon? Kasalanan ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ako nakikipag-usap sa walang... Walang ano? Hulaan mo. Siraulo ka! Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Subukan mo! Aba, matapang ka, ha? Mitch! Harvey! Anong gagawin mo? Bakit ka nakaambang sasampalin si Pia? Hindi! Mitch naman! Yan kasi eh. Kumusta si Lian? Epal ka talaga. Nakatulog na siya. Salamat naman. Epal, Babalikan ko na lang siya mamaya kapal mo. Hayaan na muna natin siya magpahinga. Natutulog na si Lian. Aalis na muna ako, Harvey. Babalik na lang ako mamaya kapag maaliwalas na ang paligid. Ano? Sige, Pia. Salamat. Ano to, Harvey? Parang hindi mo ako nadidinig kanina. Ha? Anong ha? Binubuisit mo ba talaga ako? Hindi kita maintindihan. Kasi nagpapauto ka sa babaeng yon. Nagpapauto? Nagmamaang-maangan ka pa? Ano bang sinasabi mo? Kaibigan ko lang si Pia. Kaibigan mo. Ikaw ba kaibigan ng tingin niya? Ano bang sinasabi mo? Halatang halata siya. Hindi na nahiya. Ang laki naman ng tiyan. Dahil buntis siya. Buntis? May asawa si Pia. May asawa pala siya eh. Bakit punta siya ng punta dito? Dahil kay Lian. Baka dinadahilan lang niya si Lian. Ano ba naman yung iniisip mo? Paano ba naman? Naiinis ako sa kanya. Ikaw lang naman ang naiinis. Hindi ka naman niya inaano. Basta naiinis ako sa kanya. Pwede ba itigil mo na yung pagsiselos mo? Mabuti pa ayusin na natin ang lahat para makapagpakasal na tayo. Anong aayusin? Itong bahay, kung kanino dapat mapupunta pag nag-asawa ka na. Sabi ko na sa'yo, kay kuya. Bakit ba sa kanya? Mas malaki ba ang bag niya dito sa bahay? Pareho lang kami. Oh, yun naman pala eh. Dapat sa'yo mapunta tong bahay. Usapan na namin ni kuya yun. Pag nag-asawa na ako, hihiwalay na ako kapag nakauwi na siya. Kay kuya may iiwan tong kondo kasi may anak na siya. Magkakaanak din tayo. Pag nangyari yan, siguradong may sarili na akong condo unit. Papa Dudut, hindi ko na lang muna pinansin ang nangyaring insidente na alam kong si Mitch ang may gawa. Pinigil ko ang emosyon ko dahil ayokong magalit sa kanya, Papa Dudut. Mahal ko ang pamangkin ko pero mahal ko rin si Mitch. Noong gabing yon na kami na lamang ni Lian ang nasa kondo ay kinausap ko siya. Sinabi ko na huwag magalit kay Mitch dahil mabait naman ito. Dahil mabait at masunuring bata si Lian ay sumang-ayon ito sa akin. Dahil na rin sa pagmamahal niya sa tiyuhin niya. Kinabukasan araw ng linggo wala pa ring pasok si Lian kaya masaya kaming nagkwekwentuhan kahit abala ko sa pagluluto at tutok naman ang pamangkin ko sa pagdodrawing sa notebook niya. Nagtatawanan pa kami ng may mag-doorbell. Si Mitch. Bumalik siya sa kondo at hindi ko siya inaasahan kasi hindi naman kami nagkikita tuwing araw ng linggo. Pumasok siya at pansin ko na kampante na siya sa kondo. Humalik lamang ito sa akin at nahiga na sa may sofa. Saka nilabas ang cellphone niya. Hinayaan ko na lamang muna siya, total ay hindi pa ako tapos sa pagluluto. Hindi ko sigurado pero parang may naramdaman ako sa pamangkin ko. Iniwan niya bigla ang pagdodrawing tapos ay lumapit sa akin at niyayaya kung maglaro kami, Papa Dudut. Naisip ko na magandang pagkakataon na yon para magkalapit sina Lian at si Mitch. Sinabihan ko ang pamangkin ko na yayain si Tita Mitch niya na maglaro. Kahit may takot ang bata ay sinunod pa rin niya ako. Nilapitan niya si Mitch at niyaya ito na maglaro pero hindi siya pinansin ito. Paulit-ulit siyang nagyaya pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nakita ko na lamang na nakahiga sa sahig si Lian at umiiyak ng malakas.
Dahil din siguro sa pagkabigla, napatakbo ako para kargahin siya. Nang tanungin ko si Mitch kung anong nangyari ay hindi niya raw alam. Nakita na lang daw niyang nakahiga si Lian sa sahig. Umiiyak na naman ang pamangkin ko. Kaya ipinasok ko siya ulit ng kwarto. Kasi doon siya nare-relax. Hinayaan ko siya sa pag-iyak habang kinakausap hanggang sa makatulog na lamang uli ito. Saka ko siya iniwan at tinuloy ang pagluluto ko. Nung naguhugas na ako ng mga ginamit ko ay biglang may nag-doorbell, Papa Dudut. Mitch, may nagdo-doorbell. Ako na nga. Pia, good morning. Good morning din. Si Lian. Natutulog. Ha? Tanghali na ah. Hindi, gising na siya kanina. Nakatulog lang uli. Bakit? Ano bang pakialam mo? Bakit ba nandito ka na naman? Harvey, may dala akong cake para sa inyo ni Lian. Wow, pasikat na naman. Saka kahit hindi ako kasama sa bibigyan mo, hindi ko din naman kakainin yan. Mukhang binili lang sa kung saan. Salamat, Pia. Mukhang masarap nga. Ako nag-bake niyan. Talaga? Marunong ka pala mag-bake? Mas lalong hindi masarap yan. Mukhang madumi ang pagkakagawa. Ano ka ba, Mitch? Tigilan mo na nga yung sinasabi mo. Hindi naman ako apektado. Hayaan mo na. Ah, mayabang kang epal ka ah. Gusto mo bang makita si Lian? Nasa kwarto lang siya. Sige nga, bago ko bumalik sa unit ko. Bakit ba kailangan mo pang makita yung bata? Para-paraan ka rin eh. Sige na, Pia. Diretso ka na sa kwarto ni Lian. Mabuti pa nga. Kasi baka may mamatay. Sinong mamamatay ang sinasabi mo? Oo nga. Sinong mamamatay? Baka may mamatay sa inggit. Ano? Binabastos mo ba ako? Hindi ko gagawin yun. Kasi may pinag-aralan ako. Anong sinasabi mo? Ako walang pinag-aralan? E di inamin mo na rin na bastos ka. Ang kapal mo? Hoy! Alalahanin mo wala ka sa bahay mo ha? Ikaw ba nasa bahay mo para umasta ng ganyan? Malandi ka talaga? Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Mitch! Huwag mong idamay ang asawa ko dito. O ano? Kunyari loyal sa asawa pero ang totoo, lumalandi sa iba. Tama na, Mitch! Bakit? Totoo naman ah. Ayan, guilty siya oh. Niloloko niya asawa niya. Bastos ka talaga. Wala kang respeto kahit sa matagal ng patay. Ano? Tumigil ka na kasi. Matagal nang patay ang asawa mo? Oo. Ah, naiintindihan ko na. Kaya pala ang lakas ng loob mong kumerengking sa boyfriend ko. Mitch! Tumigil ka na sabi! Ayan, dahil sa babaeng yan, sinisigawan mo na ako. Tumigil ka na kasi! Hayaan mo na siya. Ganyan talaga ang tumanda nung walang magandang pag-uugali. Ikaw ang pangit ang ugali. Walang kahihiyan. Uulitin ko ah. May salamin sa banyo. Tingnan mo ang sarili mo. Hayop ka talaga ah. Mitch! Nia, ayos ka lang? Tutulungan kitang tumayo. Bakit mo siya tinulak? Kulang pa yan. Buntis siya! Isa pa yan. Matagal na palang patay ang asawa niyan. Sinong bubuntis dyan? Kung sino-sino lang? O baka naman ikaw? Sumusobra ka na, Mitch! Hindi na maganda ang mga sinasabi mo. Pwes, baka ikaw nga ang nambuntis dyan. E di magsama kayo. Nakakadiri kayo. Ikaw ang nakakadiri. Isang nakakadiring hayop sa katawan ng tao. Mas hayop ka. Mitch, tama na! Aray ko, bitiwan mo kamay ko. Sasampalin ko yung hayop na yan. Tama na sabi! Sige, sigawan mo ako. Ayoko nang makita pagmumukha nyo. Mitch, sandali! Bitiwan mo ako. Papadudot parang hindi na po tao si Mitch ng mga oras na yon. Hindi niya inisip na buntis si Pia at maaaring makaapekto sa sanggol na dinadala nito ang ginawa niya. Hindi ko na rin alam kung ano ang naramdaman ko noon kay Mitch. Kaya nang umalis siya ay hindi ko na siya hinabol o sinuyo pa.
Si Pia ang inasikaso ko dahil natakot din ako sa maaaring mangyari sa kanya. Hirap si Piyang kumilos kaya naman inalalayan ko siya na mapaupo sa sofa. Kapuna-puna na tinitiis nito ang sakit na nararamdaman dahil kita ko na nangingiyak pa ito. Pero hindi rin ako sigurado kung ang dahilan ng pigil na pagluha niya ay dahil nga sa nasaktan siya o dahil sa pag-aalala sa baby sa tiyan niya. Habang pinapakalma ko si Pia ay lumabas ng kwarto si Lian. Kitang-kita niya ang sitwasyon ni Pia kaya naman nagtanong ito. Hindi naman ako makasagot kasi hindi ko alam ang sasabihin nang biglang magsalita si Pia na aksidente daw siyang nadulas. Nakita ko ang pag-aalala ni Lian nang marinig ang sinabi ni Pia. Pero si Pia imbis na indahin ang sakit ay nagsabing ayos na raw siya. Kailangan niya lang umupo. Dahil siguro gustong aliwin ni Lian si Pia ay niyaya niya ito na maglaro at sinabi ko na lamang na hayaan na muna niya si Teacher Pia niya na makapagpahinga. Pero si Pia ay hindi naman nagpapigil. Sumang-ayon siya sa imbitasyon ng pamangkin ko na maglaro sila pero sinabi niya na kung pwede raw ay nakaupo siya habang naglalaro sila. Masayang pumayag ang pamangkin ko sa sinabi na maglaro daw sila ng doktor-doktoran. Si Lian ang doktor, si Pia naman ang pasyente para daw maalagaan siya. Nakipaglaro nga si Pia at naging masaya naman si Lian pero mas masaya ako sa nakita ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Lalo kung bumilib kay Pia sa ginawa niya. Una, hindi niya sinabi ang totoong nangyari para hindi masira si Mitch kay Lian. Pangalawa naman sa pagmamahal na ibinibigay nito sa pamangkin ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na nagwo-worry ako na baka may masakit pa kay Pia habang nakikipaglaro ito kay Lian, ay natatabunan naman ang pagwo-worry ko sa masayang nakikita ko sa relasyon ni na Pia at ng pamangkin kong si Lian. Grabe ang sakripisyo ni Pia noong araw na yon. Kahit may masakit, Papa Dudut, ay hindi niya ipinahalata para hindi maapektuhan si Lian. Sinabihan ko ang pamangkin ko na tumigil na muna ng paglalaro at pagod na si Pia. Pero nagdahilan naman si Pia na kesyo magandang ensayo daw yon sa magiging bagong responsibilidad niya. Ang responsibilidad ng pagiging isang ina. Para daw kapag lumabas na ang baby niya ay alam na niya kung paano alagaan. Sinabi pa ni Pia na imbes na nag-iisip daw ako na kung ano-ano at nag-aalala ay makipaglaro na lang daw ako sa kanila. Sinunod ko ang sinabi ni Pia dahil tama siya. Masyado ako nag-worry kaya kailangan ko ng magagawa. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba ang nararamdaman ko noon. Habang tumatagal ang paglalaro namin ay napakasaya ko sa mga nangyayari. Natapos ang araw na yon nang hindi na nagpakita o nagparamdam man lang si Mitch. Natapos ang araw na yon nang hindi ko man lang siya hinanap, Papa Dudut. Mitch, Bakit parang nagulat ka? hindi naman. Hindi ko lang inaasahan na pupunta ka ngayon. Hindi na ba pwedeng puntahan ka ng biglaan? Hindi naman. Nagulat lang ako. Pues wag ka nang magulat kasi normal lang yon. Pasensya ka na. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Ay, oo nga. Tuloy ka. Actually, girlfriend mo ko, kaya hindi na ako dapat naghihintay na patuluyin. Bakit ka nga pala napadalaw? Sandali, bakit ba ganyan mga tanong mo? Ayaw mo ba akong pumunta dito? Hindi naman. Nagtatanong lang naman ako. Akala ko kasi may kailangan kang sabihin. Pero kalimutan mo na yung tanong ko. Meron nga akong kailangan. Ano? Yung housemate ko kasi.
Ewan ko kung anong pumasok sa isip. Pinalayas ako. Ha? Bakit niya ginawa yun? Ewan ko. Wala akong ibang alam na dahilan kundi masama ang ugali niya. Bakit kanya papaalisin? Hati naman kayo sa bayarin sa bahay. Kaya pantay dapat ang karapatan niyo. Oo nga eh. Sandali, Saan ka pupunta? tatawag lang ako. Saan? Sa kaibigan kong lawyer. Sabihin mo ang ginawa sa'yo para mapahiya yung housemate mo na yun. Wag na. Anong wag na? Mali ang ginawa niya. Kailangan niyang mapahiya. Basta, hayaan mo na siya. Kung hindi mo sasabihin ang dahilan, ako na lang mismo ang magrereklamo. Kasi ano? Hindi naman ako nagbibigay ng hati sa kanya. Nakikitira lang ako. O ano, okay na ba? Sabi mo noon, nakikihati ka sa pambayad. Hindi nga. Wag mo na nga akong idiin. Paanong gagawin mo ngayon yan? Dito na muna ako. Ha? Ayaw mo? Hindi naman. Gulat na gulat ka kasi. Parang gusto mo akong ipagtabo yan. Hindi sa ganun. Ayos lang naman. Sige, dito ka muna. Pero hindi pa tayo kasal kaya hiwalay muna tayo ng kwarto. Wala naman gumagamit ng isang kwarto. Doon ka na. Doon sa maliit? Oo. Ayoko doon. Kailangan ko yung may sariling banyo. Doon na lang ako sa kwarto ng pamangkin mo tapos doon siya sa maliit na kwarto. Ano? Ito naman? Bata pa naman yun kaya wala lang sa kanya yun. Sa kanya wala yun. Pero sa kuya ko meron. Eh anong gagawin natin? Sige na, doon ka na sa kwarto ko. Ako na ang lilipat sa isang kwarto. Thank you, mahal. Ang bait mo talaga. Yung mga gamit ko nasa lobby pa, pakiakyat na lang. Sige, sandali lang. Ay, ang dali talagang utuin ni Harvey. Napaganda pa yung pagpapalaya sa akin dahil mas malaki itong nilipatan ko. Ano ba yan? Ngayon pa may nag-doorbell. Ako pa magbubukas. Buisit. Ikaw? Bakit? Anong bakit? Wala si Harvey. Wala kang haharutin. Alam ko, nakasalubong namin siya sa elevator. Siya nagsabi na ihatid ko na lang si Lian dito. O pues, huling punta mo na dito. Hindi ka na pwedeng tumuntong dito. Ikaw namang bata ka. Tigilan mo na yung pagka-spoiled mo at hindi uubra sa akin yon dahil dito na ako titira. Papadudot nakakyat na ako patapos kong kunin ang mga gamit ni Mitch sa lobby nang makita ko na nasa tapat pa rin ang pinto ng unit namin sina Pia at Lian. Sinabi ko sa kanila na babalik pa ako sa lobby para kunin ang iba pang mga gamit ni Mitch. Kasi naghakot na pala talaga siya. Kaya naman isinama muna ni Pia si Lian sa unit niya. Dahil sa pagkaabala ay agad akong pumayag. Hindi na ako nagtanong kung bakit dahil tiwala naman ako kay Pia. Nakatatlong balik ako sa lobby sa dami ng maletang dala ni Mitch at habang nangyayari yon ay nakahiga lang si Mitch sa sofa at nagsa-cellphone pero hindi ko na lamang pinansin dahil mahal ko siya. Matapos kong mahakot ang mga gamit ni Mitch ay sinundo ko na si Lian kina Pia. Habang pabalik kami sa unit ay pinaliwanag ko sa kanya na lilipat ako ng kwarto para naman hindi magtaka ang bata pag nakita niyang doon na ako sa maliit na kwarto na tutulog. Ang nasabi lang ni Lian sa akin ay tutulong daw siya na magligpit ng gamit ko. Napon ako na parang ayaw mawalay sa akin ang pamangkin ko. Ramdam ko na pilit lang tinatago ni Lian ang takot niya kay Mitch. Sa paglipas nga ng mga araw na nandun si Mitch ay nakita ko kung gaano niya hindi gusto ang pagkalinga sa pamangkin ko. Hindi gaya ni Pia, si Mitch ay wala talagang pakialam kay Lian. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay parang nababawasan ang pagmamahal ko kay Mitch. Pero pinaglalabanan ko ito. Hanggang sa mapagdesisyonan kong bumili ng engagement ring. Hindi ko napansin na natunugan pala ito ni Mitch. Yung pagbili ko ng singsing. Kaya nung araw na yon ay nag-ayos si Mitch ng todo. Nagbihis ng maganda at hinintay ako na makauwi.
Papa Dudut. Mitch, Ano ba yan? Dito na nga ako nakatira, nagugulat ka pa? bakit ganyan ang itsura mo? Anong itsura? Yang itsura mo. Ang negative naman ang tanong mo? Ibig kong sabihin, bakit base na base ka? Ha? Wala. Bakit? Masama ba? Hindi naman. Yung tanong mo naman kasi, Pero sa ayos mo, parang may pupuntahan ka eh. wala. May pupuntahan ba kayo ng mga kaibigan mo? Parang ang aga pa. Wala nga, nagbihis lang ako. Naguguluhan ako. Saan ba? Sa suot mo nga. Masama na bang mag-ayos para sa'yo? Bakit ka naman mag-aayos para sa akin? Nakakainis ka. Naguguluhan kasi ako. Ano bang big deal sa suot ko? Sorry, nabigla lang kasi talaga ako. Sige na, kalimutan na lang natin. Ano ba? Huwag kang nga mag-sorry para namang hindi tayo magkarelasyon. Tungkol doon. Yes? Anong yes? I mean, anong tungkol sa relasyon natin? Don't tell me, magsa-step up na tayo. Ha? Sorry. Sige, continue. May sasabihin ako sa'yo. Ay, salamat. Salamat, Sige na, sabihin mo na. Ang dami mo namang suspense. Mitch. Sino ba yung istorbong yan? Sandali, bubuksan ko lang ang pinto. Pia, tuloy ka. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Pinapunta ko siya. Magpapapunta ka lang ng witness, yan pa. Ay, sandali. Mabuti pa lang nandyan siya para madinig at makita niya ang lahat. Sige na, Harvey. Ituloy mo na yung sasabihin mo. Gusto kong maghanap ka na ng ibang malilipatan. Ano? Lilipat tayo? Bakit? Gusto ko dito. Darating na ba kuya mo? Sila na lang lumipat. Hindi pa darating si kuya. Ang ibig kong sabihin, humanap ka na ng malilipatan mo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Ano? Teka, alam mo hindi pasok yung joke mo. Sabihin mo na yung totoo para mapahiya yung babaeng yan. Anong totoo? Nayayayain mo na ako magpakasal. Ano? Alam nyo, hindi ako kailangan dito. Babalik na lang ako pagkatapos nyo mag-usap. Mabuti pa nga. Sandali! Ikaw lang ang kailangan ko makausap. Ipapasundo mo na ba si Lian sa classmate niya? Hindi. Maaga pa. Mamaya na natin sunduin. Umalis ka na nga dito. Mitch, tumigil ka na. Iwan mo na nga muna kami. Ano? Teka, ano yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harap niyang babaeng yan? Pia, hindi ko alam kung paano pero alam ko kung bakit kita mahal. Sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa'yo. Ha? Hayop ka talagang babae ka! Mga agaw ka! Hindi mo na siya masasaktan dahil ako makakalaban mo. Harvey, Mabuti ba pumasok ka na sa kwarto at mag-impake? 3 araw na lang ang ibibigay ko sa'yo para makahanap ka ng malilipatan. Seryoso ka ba? Oo. Harvey, sorry. Magbabago na ako. Huli na, Mitch. Pero ganun pa man, pinapatawad na kita. Pero hanggang dito na lang tayo. Harvey, anong nangyayari? Mahal kita. Papadudot ang tagal kong nag-ipon ng lakas ng loob para masabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Hindi lang kay Pia kundi para kay Mitch. Minahal ko si Mitch pero hindi niya minahal kung sino ako. Kung ano ang meron ako. Ang weird nga kasi hindi ko alam ang pagkataong yon ni Mitch. Hindi ko inaasahan yon kasi maayos naman siya noong simula ng relasyon namin. Ayaw ding maniwala ng utak ko na lumabas yung ganong ugali niya kasi maayos yung kondo na tinitirhan namin ng pamangkin ko. Sa lahat ng mga kagaspangan ng ugali ni Mitch na ipinakita niya sa amin na sobrang gumulat sa akin kabaligtaran naman ng kay Pia. Mahalaga sa akin si Kuya kaya mahal ko ang pamangkin kong si Lian. Kaya kung hindi ko kayang tanggapin ng babaeng karelasyon ko ang pamangkin ko ay hindi kami para sa isa't isa. Meron talaga sigurong ganong stage
sa buhay ng tao na biglang maibabaling mo ang pagmamahal mo sa iba. Kasi medyo kakaiba yung nangyaring yon para sa akin. Wala naman kaming romantic connection ni Pia noon. Mahal ko naman talaga si Mitch kasi biglang nalipat yung pagtingin ko. Natatawa nga ako pag may ganong eksena akong napapanood sa mga pelikula. Pwede palang mangyari yon sa totoong buhay. Tuwing binabalikan ko yung biglang proposal ko kay Pia, ang nakikita ko lang na dahilan ng lahat ay siguro yung malalim na pagmamahal ko sa pamilya. Nakita ko na magaan kasama si Pia at madali siyang pakibagayan. Hindi tulad ni Mitch na ako lang ang mahal at hindi ang pamilya ko. Sa pag-ibig kasi ay package deal yan. Kung mahal mo ang isang tao ay dapat tanggap mo rin ang pamilya nito. Tanggap in a sense na hindi mo naman kukonsentihin ang mga nagawang mali. Ang ibig kong sabihin ay tanggap mo sila at hindi itatrato na parang walang kwenta. Wala na rin namang nagawa si Mitch dahil noong 3 araw matapos ang pagtutuos namin ay umalis na rin siya sa unit. Ako na ang nag-ayos ng lahat, Papa Dudut. Ako na ang kumuha ng movers para sa mga gamit niya at ang paghahanap ng apartment. Binayaran ko rin ng deposit at 3 months na advance sa renta. Siguro naman po, kaya na niyang suportahan ang sarili niya bago matapos ang 3 buwan. Inabutan ko pa siya ng konting panggastos na hindi naman niya tinanggihan. Hindi ko na rin naman sisingilin sa kanya yon, pati na ang ibang mga nahiram niya sa akin noon. Ang importante ay magkahiwalay kami ng walang gulo. Hindi rin naman kami nagpakasal ni Pia, tinanggap niya ang pagmamahal ko pero ang kasal ay pinagpaliban namin. Pakiusap niya na gusto niya munang matapos ang pagluluksa niya sa asawa niya bilang respeto at pagmamahal dito, bago namin pagdesisyonan ang kasal. Hindi naman ako nagmadali at handa akong maghintay. Basta ang importante ay nandyan na siya at hindi na mawawala pa. Ang plano namin ni Pia, magpapakasal kami after 3 years. Inako ko na rin pala ang anak niya, ako na ang tumayong tatay nito. Ang pamangking kong si Lian ay nasa akin pa rin. Masayang masaya si Kuya sa nangyayari sa akin. Sa kasal namin ni Pia, siya ang best man ko. Masaya ang pagsasama namin ni Pia at parang magkapatid sina Lian at Jericho. Yun ang pangalan ng anak ni Pia. Sa ngayon ay dito muna kami sa unit namin nakatira. Ang unit naman ni Pia ay pinapaayos namin para pagdating ni Kuya ay lilipat na kaming 3 ni Pia at ni Jericho doon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko sa Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Harvey. Dear Papa Dudut, isa ako sa mga tagapakinig ng Barangay LS 97.1 sa Spotify. Doon ako nagmamarathon ng mga kwento ng mga kabarangay natin. Ako nga pala si Topper, 40 years old, breadwinner ng pamilya. Simula nang nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, ay sa akin na inasa ng pamilya ko ang pang-araw-araw namin. Inako ko ang responsibilidad kasi gusto ko rin naman. Lalo't naging saksi ako sa paghihirap ng mga magulang ko para lamang mabuhay kami ng Kuya Gilbert ko, Papa Dudut. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. 2 lang kaming magkapatid pero malaki ang naging hirap sa amin ng mga magulang namin. Lalo't sakitin ako at madalas ay naoospital noong bata pa lamang. Imbes na makaipon ang mga magulang ko ay dumudulas lang sa kanilang palad ang mga kinikita nilang pera noong nagtatrabaho pa sila. Kaya nagmadali ako makapagtapos at makahanap ng trabaho. Pinalad naman at napili akong magtrabaho sa isang sikat na kumpanya na merong mataas na pasahod. Mataas agad ang posisyong nakuha ko. Naging mabilis tuloy ang pagbawi ko sa mga magulang ko. Kaya lang ay maagang kinuha ng Diyos si tatay. Wala pa ata akong 3 taon sa trabaho ng pumanaw ito. Labis ko yung dinibdib.
lalo't gusto ko pang maibigay sa kanya ang mga hindi niya nararanasan noong nabubuhay pa siya. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na ibubuhos ko na lamang sa aking ina ang hindi ko nagawang iabot sa aking tatay, Papa Dudut. Hindi naman maluho si nanay. Kahit na ilang beses ko na siyang kinulit na mag-request sa akin ng mga gusto niyang material na bagay ay panay pa rin ang pagtanggi niya. Ang tanging gusto lamang niya ay makasama kaming dalawa ng Kuya Gilbert ko habang nabubuhay pa siya. Nay, Oh, Topper! Ginabi ka ng uwi. may mga tinapos lang sa trabaho, Nay. Para wala na akong ibang iisipin sa weekend na gagawin. Mabuti naman yan para makapagpahinga ka na rin sa day off mo. Naaawa na ako sa'yo kada day off mo. Panay pa rin ang check mo sa laptop mo eh. Hindi lang talaga mapakali, Nay, kapag may hindi ako natatapos sa trabaho. Kumain ka na po ba? Bumili kasi ako ng lechong manok at ice cream. Pagsaluhan natin na Kuya Gilbert. Ay, wala ang Kuya Gilbert mo. Naki-birthday sa kaibigan niya. Bukas na lang daw uuwi. Tayo na lang ang kumain, Nay. Samahan mo ako. Kanino ko pa gustong lantakan tong hita ng lechong manok eh. Uunahan mo pa ako sa hita eh. Alam mong ako may paborito niyan. Nga pala, Nay. May ibabalita lang ako sa inyo. Mag-aasawa ka na ba? Wala ata yan sa palad ko. Hayaan mo't idudulog ko sa Diyos na iukit yan sa palad mo. Akong bahala. Malakas ako sa itaas. May pinapaupa kasing kondo malapit sa trabaho ko. Nirekomenda lang ng boss ko. Mahal ang kondo. Sabi ng sasabil mo mahal daw ang bayad sa kuryente, hindi praktikal. Pero malapit kasi sa trabaho ko, lalakarin ko lang. Bali wala na sa akin kung magkano man po yung ibabayad sa kuryente. Hindi naman na ako mamamasahe. Praktikal yun. Maliit din ang mga kondo. Halos hindi ka makakagalaw ng maayos doon. 2 po ang kwarto, Nay. Malaki ang isang kwarto at kasyang 2 kama. Para sa inyo ni Kuya. May balkonahin na rin para kapag mag-iyosi kayo ni Kuya, meron na kayong pupuntahan. Gusto mo na bang lumipat? Sana. Mas malapit kasi sa trabaho at hindi ganun kamahal ang upa dahil kilala ng boss ko yung may-ari ng unit. Ewan ko ha, parang hindi ako magiging masaya kapag lumipat tayo. Bakit naman po? Ang hirap kasing mag-empake at maglipat eh. Hindi na natin poproblemahin yan kasi meron naman pwedeng bayaran para sa paglilipat ng gamit natin. Kung pag-iimpake lang din naman, andito naman kami ni Kuya para tulungan ka. Kung hindi pa sapat, pwede tayong magbayad ng tutulong para mag-impake. Alanganin pa rin ako, mas komportable na kasi ako rito. Kilala ko ng mga kapitbahay natin, kaklose ko na rin sila. Madaling lapitan kapag hihiraman ng kawali o toyo. Nay, may magiging kapitbahay din tayo roon. May kawali rin sila, toyo. Pwede mo pa rin silang kilalanin. Dito sa atin malapit ang mga tindahan at palengke. Mabilis na lakaran lang, nasa palengke na ako. Marami ring pharmacy sa paligid. Mabilis ako makakabili ng maintenance ko. Sa ground floor ng condo, may pharmacy doon na 24/7. May katabi rin na convenience store ang pharmacy na yun. Bukas din magdamag. Ang tanong, mabait bang mga tindera ron? Kasi yung mga pinagbibilan ko, close na kami. Tropa-tropa ba? Ang nanay talaga. Pati yan pinoproblema pa. Hindi kasi madaling lumipat. Marami kang kailangang isaalang-alang. Ano po ba yung totoong dahilan kung bakit ayaw niyong lumipat? Sinabi ko na sa'yo. Nay, Ay, paano ang mga alaala ng tatay mo rito? Iiwan na lang natin, ganun? babaunin natin sa paglipat. Kahit sa dulo pa tayo ng mundo lumipat, kasama natin ang mga alaala ni tatay. Madadala mo ba sa kondo yung sulok ng kwarto namin ng tatay mo? Alam mo bang dun siya madalas tumatambay nung nabubuhay pa siya sa kaliwang sulok ng kwarto? Sabi niya, sakto raw ang tama ng araw doon. Hindi masakit sa balat at mata, hindi mainit. Saka hindi malakas ang buga ng hangin doon mula sa bintana. Hindi nilalamig ang tatay mo tuwing pumupwesto ron. Pero wala na po si tatay. Wala nang pupwesto ron. Kahit na, masaya ako sa tuwing nagigising ako at nakikita ang sulok na yon. Iniisip ko, nasa kusina lang siya at naghahanda ng kape at saka siya papasok sa kwarto namin para magkape sa sulok na yon.
Nay, Sabi mo, lahat ng hihilingin ko sa'yo, ibibigay mo. Ito lang ang hiling ko. Pagbigyan mo na ako. Hindi ko na sinagot pa si Nanay Papadudot. Panalo na siya. Nagamit niya sa akin ang mga sarili kong salita laban sa bala ko. Hindi ko na rin siya pinilit pa na lumipat, Papadudot. Alam ko naman na kapag matanda ka na, sentimental ka na sa maraming bagay. Si Nanay ang nangunguna sa amin sa pagiging sentimental. Kaya hindi niya magawang bitawan ang tinitirhan naming bahay. Doon na kasi kami tumira mula pagkabata namin ni Kuya. Doon na kami lumaki at nagkamalay. Masyado na ngang luma ang bahay kung tutuusin. Marami na itong problema sa bubungan at mga pader. Isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ko na ring lumipat dahil hindi na ako komportable sa mga sira ng bahay namin. Kaya lang ayaw talaga ni Nanay umalis, kaya napilitan akong pumayag sa gusto niya. Nang hinayang ako sa kondo na nirekomenda ng boss ko, sa totoo lang, gusto ko pa naman sana ng pagbabago at para hindi na rin ako mahirapan sa pagkukommute. Mas pinili kong pagbigyan kung saan magiging masaya at komportable ang nanay ko. Iyon na rin naman ang nakasanayan ko lalo na noong namatay si Tatay Papadudot. Para ba akong laging natatakot na baka hindi ako makabawi sa nanay ko tulad ng nangyari kay tatay. Kaya naman sinusulit ko ang bawat sandali na kasama ko si nanay at sinusunod ang lahat ng mga kahilingan niya. Hindi na natanggal ang pagiging balisa ko sa salitang kamatayan. Lagi akong pinangungunahan ng anxiety at takot ako sa tuwing naiisip ko na mawawala si nanay. Hindi kasi ako nakapaghanda noong namatay si Tatay Papadudot. Kaya bantay sarado ako kay nanay. Lahat ng magpapalusog at magpapasaya sa kanya ay ibinibigay ko. Ayoko na kasing maramdaman yung klase ng panghihina at panghihinayang na naramdaman ko noong lisanin ni tatay ang mundong ito. Kaya kahit may desisyon si nanay na labag sa kalooban ko, ay pinagbibigyan ko pa rin, Papadudot. Kuya Gilbert, nasaan si nanay? Nasa banyo ata. Sumasama ang sikmura. Alam mo ba kung saan niya nilagay yung mga inipon kong coins sa altar? Nawawala eh. Ah, yung coins mo? Oo. Alam mo ba kung nasan? Ginastos ko na. Seryoso ka ba? Alam mo bang hindi maganda na nag-iipon ng barya? Lalo kung ilalagay mo sa altar. Bakit? Para raw pinag-iipunan mo na ang kamatayan mo pag ganun. At sino naman na nagsabi sa iyo niyan? Mga kamag-anak natin. Tanong mo pa kay nanay. Pinaghirapan kong ipunin yun. Nilalayo lang kita sa kamatayan at kamalasan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Magpasalamat sa'yo? Dahil nilustay mo ang mga barya ko? Pinrotektahan lang kita. Saan mo ginamit ang mga barya ko? Kung saan. Bumili ako ng luya para sa goto na niluto ni nanay kahapon. Magkano lang ang luya? Yung natira, pinangbili ko ng yosi. Hati kami ni nanay. At ginamit mo pa talaga para sa bisyo mo? Para sa bisyo namin ni nanay. Nagtatalo ba kayong magkapatid? Rinig ko kayo sa banyo. Pinapaliwanag ko lang kay Topper, Nay, na masama ang nag-iipon ng barya lalo kung ilalagay sa altar. Ah, oo. Mabuti nga hindi mo nilagay sa alkansya topper kasi mas mabilis daw gumana ang kamalasan nun. Hindi ko pinaniniwalaan ang pamahiin na yan. Kaya hindi yan gagana sa akin. Sa susunod, ipabuo na lang ang barya at idiretso mo na sa bangko, wag na sa altar. Wala na talaga akong ilalagay dyan sa altar maliban sa insenso. Sarili mong kabahay pag nanakawan ka. Hindi kita pinagnakawan ha. Ayusin mo yung mga salita mo. Ginawan ka na nga ng pabor eh. Kailan naging pabor sa akin na pagnakawan ako ng pera? Niligtas nga lang kita sa kamatayan. Ay, awat na kayo sa pag-aaway. Kayong dalawa na nga lang ang magkapatid, panay pa ang pag-aaway nyo. Ipaliwanag mo kasi, Nay, kay Topper na iniisip ko lang ang kalagayan niya. Ang galing naman.
Kaya mo ba naisip na ipangbili na lang ng Yossi yung mga barya ko? Yossi namin ni nanay. 2 kaming nakinabang dun. Hindi lang ako. Hayaan mo na yun, Topper. Sa susunod, huwag ka na kasing mag-iipon ng barya para hindi na kami matakot ng kuya mo. Pinakaba mo kami eh. Ako ba tong mali? Hindi naman namin sinasabi na mali ka. Gusto lang talaga naming mag-ingat ka. Ayoko mamatay ka, anak, dahil lang sa kakaipon mo ng barya sa altar. Tama. Kung hindi dahil sa akin, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Grabe. Grabe talaga. Aalis muna ako. Saan ka pupunta gabi na? Ipapabuo ko sa tindahan itong mga barya sa bulsa ko para wala nang mananakaw. Pabili na rin ng 1 pakete ng Yossi. Bayaran ko sa'yo sa katapusan. 20 years old lang si nanay nang ipanganak niya si Kuya Gilbert. Dahil panganay, naging practice child si kuya ng mga magulang ko. Lalo na si nanay. Kaya sa aming dalawa ay alam kong mas malalim ang koneksyon nilang dalawa kumpara sa akin. Lalo't parehas pa sila ng bisyo, ang magyosi. Lagi silang magkausap na dalawa sa tuwing wala ako sa bahay. Wala kasing trabaho si kuya at hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil tinulungan niya si nanay na mag-asikaso sa bahay. Nasanay siyang hindi nagtatrabaho at umasa lamang sa inaabot noon ni tatay. Noong namatay si tatay, sa akin naman siya bumaling para umasa ng sustento. Mas lalo pa siyang ginanahan na hindi magtrabaho noong namatay na si tatay. Ang lagi niyang rason ay kailangan ng makakasama at bantay ni nanay sa bahay, lalo't wala na raw si tatay. Pinayagan ko ang rason na yon, lalo't babad ako sa trabaho at mas marami talaga akong oras na nailalagi sa opisina kesa sa bahay. Ayoko namang maging malungkot si nanay kapag nag-iisa ito. Kahit noong time na yon ay gusto ko nang maghanap ng trabaho si kuya para may kasama naman ako sa pagbabayad ng bills sa bahay. Lalo na sa maintenance ni nanay. Gusto ko na ring makaipon para sa sarili ko. Sa totoo lang, kahit malaki ang sahod ko ay wala akong nasimulang ipon dahil lahat ay napupunta sa mga bayarin sa bahay. Gusto ko ang lahat na matulungan. Kaya naman gastos ko ang lahat ng meron sa bahay. Mas lumalaki pa nga ang gastos ko mula nang namatay si tatay kasi nagdesisyon akong mag-travel kaming mag-iina. Gusto ko kasi talagang makabawi sa nanay ko pagdating sa oras na binubuhos ko sa kanya. Kaya naman papadudot, iginagala ko na siya. Bagay na hindi ko nagawa noon kay tatay noong nabubuhay pa siya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan kong tiisin ang mga inis ko kay Kuya Gilbert. Kung ako lang ang masusunod ay ayoko na sanang makasama pa siya sa isang bahay dahil habang tumatagal, mas nagiging palaasa siya sa akin. Sinanay lang naman ang gusto kong sustentuhan noon pero dahil naka-package deal sila ni Kuya Gilbert, kaya wala na rin akong magawa pa. Damay si kuya sa lahat ng mga ibinibigay ko kay nanay. Hindi naman din ako makaangal. Iniisip ko na lamang na masaya naman kasi si nanay kapag nandyan si kuya. Pero paano naman ako? Lagi na lamang akong binibigyan ng stress ng kapatid ko. Tulad na lamang ng pagiging wala niyang malasakit sa mga gamit namin sa bahay. Sa bagay, hindi kasi siya ang bumibili kaya madalas nasisira niya yung mga gamit kasi wala siyang pake. Masira naman kaagad, meron naman daw akong pambili. Hindi talaga siya maingat at may pagkabalasubas. Lagi niyang sinasabi na kaya ko pa naman daw bumili ng bago dahil malaki naman ang sinasahod ko. Hindi ako natuwa roon at masyado na siyang kampante na ako ang nagsisilbing padre de pamilya sa amin kahit na dapat siya ang kumakargo kasi siya naman ang panganay. Wala rin siyang naitutulong. Inaasahan ko pa naman dahil wala siyang trabaho ay pwede na niyang tulungan si nanay sa mga gawaing bahay. Pero maling-mali ako. Lagi ko siyang nadadatna na nakahilata at may hawak pang beer
habang pinapanood lang si nanay na naglilinis ng bahay. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon at ang sagot niya ay mas marunong daw sa mga gawaing bahay si nanay kesa sa kanya. Sinabayan pa niya yon ng tawa na mas lalong nagpainis sa akin. Papa Dudut, hindi ko ugaling makipagtalo sa totoo lang. Pero pagdating sa mga kabalbala ng kuya ko ay parang lagi akong natitrigger na makipagtalo sa kanya. Lagi akong sinesenyasan ni nanay na tumigil sa tuwing gusto ko nang sumabog dahil sa kuya ko. Effective naman kasi napipigil ko ang sarili ko. Si nanay lang talaga ang nakapagpapakalma sa akin sa tuwing napupuno na ako kay kuya. Pero may mga pagkakataon noon na naiisip ko kung hanggang kailan tatalab sa akin ang pagpapakalma ng nanay ko sa akin, Papa Dudut. Ano ka ba naman, Gilbert? Ano ba tong ginawa mo sa aso natin? Magiging lola ka na, Nay! Congrats! Hindi nakakatuwa. Bakit mo pinabuntis tong aso natin? Para maibenta natin, Nay. Sayang naman. Ang ganda kaya nitong chihuahua natin. Quality. Dapat pinapalahian talaga to eh. Nay, Topper, anak. Mabuti at dumating ka na. Sabayan mo na kami ng kuya mo na maghapunan. Hindi pa rin kami kumakain dalawa. sige po. Bumili na rin ako ng inihaw na panganan tuna. Idagdag natin sa ulam. Topper, magiging tatay ka na. Ano? May nabuntis ako? Hindi ikaw. Yung aso mong chihuahua. Ano? Parang 1 buwan na atang buntis. Base sa pagkakakapa ko sa tiyan niya. Hindi mo ba napansin na medyo umumbok yung tiyan niya? Paano ko mapapansin? Ibabad ako sa trabaho. At least ngayon, alam mo na. Congrats! Nay, bakit hindi nyo binantayan yung aso natin? Ewan ko ba naman dyan sa kapatid mo? Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Tanggapin na lang natin yung mga magiging anak niya. Kung ayaw mo ng dagdag na aso rito sa bahay, pwede ko namang ibenta. Para may pangbakasyon din ako sa birthday ko. Pinagkakitaan mo pa talaga? Kesa naman masayang yung mga anak niya, di ba? Hindi pa nga natin alam kung mabubuhay ang mga anak niya. Pwede silang mamatay sa ginawa mo. Oh, di ikaw na tong magaling. Pasensya na kung iniisip ko lang ang pangangailangan ng aso natin. Iniisip mo ba talaga ang pangangailangan ng aso? O nangangailangan ka lang talaga ng panggastos? Sana humingi ka na lang sa akin kaysa pinakailaman mo tong aso natin. Huwag na kayo magtalo. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Si kuya kasi, parang walang pinagkakatandaan. Ikaw na talaga tong matalino at maganda ang trabaho. Porke alam mong umaasa lang ako sa bigay mo at sa mga magiging anak ng aso. Hayaan mo, kapag nanganak niyang aso, lahat ng mapagbebentahan ibibigay ko sa'yo. Hindi yan ang gusto kong puntuhin dito. Topper, sinabi kong awat na eh. Papa Dudut, mahinahon at kalmado lagi si nanay kaya laking gulat ko nang sumigaw na ito. Ni minsan ay hindi niya kami sinigawang magkapatid, maliban na lamang noong gabing yon. Kaya mas lalo akong naggalit kay kuya. Huminto na rin ako sa pakikipagtalo sa kanya at pinili na lamang na pumasok ng kwarto ko. Hindi na ako nakasabay na kumain sa kanila. Nakailang katok sa pinto ko si nanay pero hindi ko siya pinagbuksan. Nasaktan ako sa direktang pagkampi niya kay kuya. Kahit dati pa noong mga bata kami ay si kuya rin madalas ang kinakampihan niya. Naintindihan ko yung sitwasyon kasi noon ay mas paborito naman ako ni tatay. Kaya lang noong namatay na si tatay at kaming tatlo na lamang ang naiwan, minsan pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Dahil sa ganong pag-iisip ay hindi ko napigilang maiyak. Binuksan ko ang TV ko sa kwarto, nilakasan ko ang volume para matabunan ang tunog ng pag-iyak ko. Hindi po ako iyaking lalaki pero nasaktan talaga ako noon. Nahaluan pa ng stress at pagod sa trabaho. Lumipas ang ilang linggo at pinipilit ko pa rin maging productive sa trabaho sa kabila ng pagkabwisit ko sa kuya ko.
Nadagdagan na naman yung pagkabanas ko kay Kuya Gilbert dahil sa isang pangyayari. Madaling araw noong magising ako. Nagutom ako kaya lumabas ako ng kwarto. Nagpunta ako sa kusina para kumain at doon ko nakitang naghihingalo na ang aso namin. Nagmadali ako maghanap ng vet clinic na bukas pa ng mga oras na yon. Nakahanap naman ako at nagmadaling itinakbo doon ang aso namin. Pero sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot pa ng buhay. Sa bilis ng mga pangyayari medyo lutang pa ako ng kausapin ng vet. Ang naaalala ko lang na sinabi niya ay namatay daw ang aso namin kasi mas malaking aso ang nakasta dito. Malaki ang mga tuta sa tiyan ng aso. Na habang tumatagal ay lalong nagpapahirap sa aso namin kaya nagkaroon ito ng komplikasyon. At yon ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Pag-uwi ko ay pinaalam ko yon kaagad kina nanay. Nagkibit balikat lamang si kuya na parang hindi mabigat ang mga nangyari. Mula noon ay nagtanim na ako ng sama ng loob sa kapatid ko. Binibilang at tinatandaan ko na rin ang bawat pagkakamali niya para kung sakaling kailangan ko siyang kumprontahin ulit ay may ipangbabala ko sa kanya. Dumating yung araw na yon, Papa Dudut, kung saan ay isinampal ko sa mukha niya ang mga kabalbalan na ginawa niya dati, Papa Dudut. Kuya Gilbert, mag-usap tayo. Asan si nanay? Nasa kwarto siguro. Nahihilo raw. Bakit? May sumugod na babae sa office namin kanina. Jenna raw ang pangalan. Ah, si Jenna. Kilala ko yun. Bakit? Nagsusumbong sa akin. Iniiwasan mo na raw siya after niyang sabihin sa'yo na buntis siya. Ang hina naman niyang makagets. Dapat alam na niya yun. Kapag iniwasan ko siya, ayoko na. Ayaw mo na dahil nabuntis mo? Tulad ng mga dating nabuntis at tinakasan mo. Alam mo naman na pala. Bakit kailangan kumprontahin mo pa ako tungkol kay Jenna? Kasi nakakahiya. Sinugod ako sa opisina. Akala nila ako nakabuntis sa kanya. Sabihin mo, di pa nga ako sigurado kung ako yung ama ng pinagbubuntis niya. Sigurado akong sa'yo yun. Hindi ako nagkakamali kapag may tinatakasan kang babae. Lagi mong sinasabi na hindi sa'yo yun. Pero pagkalabas ng bata, halos walang pinagkaiba sa mukha mo. Sobra ka namang mangusga. Tandaan mo, ako pa rin ang kuya mo. Ikaw pa rin ba ang kuya sa ating dalawa? Kasi parang ako na yung umaako nun eh. Ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Ako ang namumroblema sa mga kalokohang pinapasok mo. Kung ano man ang problema ko sa mga nabubuntis ko, hayaan mo ko. Huwag mong problemahin. Paanong hindi po problemahin? Ako ang sinusugod ng mga nabubuntis mo. Ako ang ini-stress nila sa tuwing tinatakasan mo sila. Pwede naman kasing wag mo na lang silang harapin tulad ng ginagawa ko. O di tapos ang problema. Hindi rin natatapos ang problema, kuya naman. Kailan ka ba talaga magtitino? Pagod na ako sumasalo sa mga problema mo. Pagod na nga ako sa kakatrabaho. Hindi ko pa mailagan lahat ng sakit ng ulo na binibigay mo sa akin. Ano na naman ba tong naririnig ko? Umiidlip ako eh. Bakit ba nagtatalo na naman kayo magkapatid? Si Topper kasi, Nay. Feeling perfect. Kanina pa ako inuusgahan dahil nakabuntis na naman ako. Nakabuntis ka na naman? Kumalma ka, Nay. Hindi pa nga ako sigurado kung sa akin yun eh. Ano ba naman, Gilbert? Panglima mo na yan ah! Hanggang kailan mo tatakasan ang responsibilidad mo sa mga babaeng nabuntis mo? Pogi problems talaga to, Nay. Kasalanan nyo to ni tatay. Gumawa-gawa kayo ng poging anak. Ayan tuloy, habulin. Habulin ng mga obligasyon. Pwede bang makipagbiruan ka na lang sa amin ni Nanay, Topper? Panira ka naman ng moment eh. Hindi biro mga ginagawa mo, kuya. Ilang babae pa bang bibiktimahin mo bago ka matuto? Pag binigyan ako ni Lord ng 10, doon na siguro ako hihinto. Naririnig niyo ba kung paano sumagot ng anak niyo, Nay? Naririnig ko. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pero bakit parang sa akin pa kayo galit? Kasi pinapalala mo lang tong sitwasyon. Ang pangit na nga nang nangyari sa kapatid mo, gagatungan mo pa ng sermon. Kasi kung hindi ko siya sa sermonan, sinong gagawa? Ni hindi niyo siya mapagsabihin ng tama.
Kaya umaabot na si Limang nabubuntis niya. Tinalikuran ko silang dalawa at hindi na hinintay pang makasagot isa man sa kanila, Papa Dudut. Malapit na akong mapundi noon kaya minabuti ko na lamang na layasan silang pareho. Hindi ko na pinakinggan ang pag-uusap nila at muli akong nagkulong sa kwarto. At kahit medyo naririnig ko ang mga palitan nila ng salita ay hinayaan ko na lamang sila. Hindi na ako nakialam pa. Sila naman ang may problema at hindi ako. Bakit ko ba stressin ang sarili ko para intindihin at pakisamahan sila? Mahal ko ang nanay ko pero minsan ay naiinis ako dahil sa kakaibang pagpapakita nito ng pag-intindi at pagmamahal kay kuya. Kaya parang lumaking walang alam sa buhay si kuya at palaging mali ang mga desisyon sa buhay. Dahil hinahayaan lamang siya ni nanay. Ang masakit pa ay sobrang kinukonsinti ni nanay si kuya. Kaya talagang hindi natuto at lumaking bano sa buhay ang kuya ko. Sa totoo lang ay marami akong naisakripisyo para kay nanay, lahat yon ay naisip ko habang nakakulong ako sa kwarto. Marami akong bagay na hindi nagawa para sa sarili ko dahil kailangan ko siyang unahin sa lahat. Hindi ako nagkaroon ng asawa dahil natakot ako sa commitment para sa isang romantic relationship. Dahil oras na makapag-asawa ako ay sino na ang sasalo sa responsibilidad sa nanay ko. Malabo pa sa sabaw ng sinaing natustusan ni kuya ang nanay namin. Kaya pinili kong hindi makipagrelasyon para mailaan ang oras ko sa pag-aalaga at pagbabantay sa nanay ko. Tulad na lang sa pagpili kong tanggihan ang offer ng isang kumpanya sa ibang bansa para magtrabaho sa kanila. Nabanggit ko yon kay nanay pero hindi ko pinatos kasi ayaw niya raw na malayo sa akin. Marami akong hindi nagagawang trabaho dahil kailangan ko siyang paglaanan ng oras dahil kung hindi ay sasama ang loob niya at hindi ako kikibuin. Natural naman daw yon. Sa mga matatanda, madamdami na sila. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Paano na ang nararamdaman ko? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong bata pa lamang kami ni Kuya ay siya na itong laging nakadikit at malambing kay nanay. Lagi nga siyang pinapayagan ni nanay na umabsent sa school kapag ayaw nitong pumasok. Nakonsente talaga ng malala. Napagsabihan na ni tatay si nanay dati sa pangungonsinti nito. Pero deadma lang si nanay. Tuwing uma-absent si kuya sa school ay nalalaman na lang namin ni tatay na nagpupunta sila noon sa mall ni nanay para kumain at bumili ng laruan ni kuya. May pasalubong din naman akong laruan at pagkain kay nanay pagka-uwi nila pero minsan ay naiisip ko. Sana sumabay na lamang ako sa pag-absent ni kuya. Baka minsan ay mapaboran din ako ni nanay. Hindi ko pa na-realize ang lahat ng iyon noong bata pa ako. Noong tumanda na ako at mas naging malinaw na ang isipan ko sa lawak ng mundo ay na-realize kong may mali sa sitwasyon namin. Lagi kong sinusubukang kunin ang atensyon at pagmamahal ni nanay, Papa Dudut. Gusto kong tumapat sa klase ng relasyon na meron sila ni kuya. Kaya naman nagpursige ako sa pag-aaral at pagtatrabaho at sa pagiging mabuting anak sa kanya. Naging mabuti naman si nanay sa amin pero kumpara sa kapatid ko ay malayo yung trato niya sa akin. Mas lalo kong gustong kunin ang atensyon at pagmamahal ni nanay lalo nung namatay na si tatay. Nawala na kasi ako noon ng isang taong paborito ako. At sa pagkawala ni tatay, si nanay lang ang naisipan kong lapitan para punuin ang naiwang espasyo ni tatay sa puso ko. Hindi ko yon sinabi kay nanay dahil hindi kami gaanong ka-close na dalawa para mag-share ng saloobin ko. Hindi katulad ni Kuya Gilbert kayang-kaya niyang sabihin lahat ng mga nararamdaman niya kay nanay.
Doon ako higit na naiinggit dahil wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako lagi. Hindi ko yon pinaramdam kay nanay. Lagi kong ipinapakita sa kanya na andun lamang ako lagi sa tabi niya at nakasuporta. Papa Dudut. Nay, Bakit? mag-usap tayo tungkol kay kuya. Mamaya na lang pagdating niya. Andun pa siya sa mga kaibigan niya, nagiinuman sila. Ayan nga ang gusto kong pag-usapan, Nay. Tungkol sa mga kaibigan niya. Habang wala siya, mag-usap tayo. Para mas maintindihan niyo rin naman po kung anong punto ko. Nagkaaway na naman ba kayong magkapatid? Lagi naman kaming may hindi pagkakaintindihan at gusto ko maayos na to. Ano na naman bang nangyari? Kailangan na nating lumipat ng bahay, Nay. Akala ko ba hindi na tayo lilipat? Pumayag ka na, 'di ba? Tsaka sinabi mo na rin na hindi na bakante yung kondo na pinapaupa sa'yo nun. Maghahanap tayo ng iba. Basta kailangan na nating umalis dito. Huwag mo naman akong binibigla sa ganyan, anak. Ano na naman bang nagtulak sa'yo para magdesisyon ng ganyan? Hindi na maganda na naiimpluwensyahan si kuya ng mga kaibigan niya. Parehas niyang tambay ang mga yon. Walang ibang pinagkakaabalahan kundi mangbuntis ng mga babae at hindi naman papanagutan. Kailangan nating ilayo si kuya sa kanila para makapagbagong buhay na siya. Huwag mo naman silang husgahan. Pwede namang magkamali ang mga tao hindi naman bawal yon. Sa lagay ni kuya at mga kaibigan niya, sagad na ang mga pagkakamali nila. Malapit na mag-50 si kuya pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung anong gagawin sa buhay niya. Wala pa rin siyang ibang plano maliban sa tumambay kasama ang mga kaibigan niya at mag-inom. Idagdag pa yung pambababae niya. May oras pa para magbago ang kuya mo. Anong oras yan, Nay? Babantayan ko. Alam kong gusto mo lang mapabuti ang kapatid mo pero hindi makakatulong kung pipilitin natin siya. Hindi pa siya handa. Kailan siya magiging handa, Nay? Sige nga. Suportahan na lang natin ang kuya mo. Suportahan siya sa mga kabalbalang ginagawa niya? Ayoko. Mabait naman ang kuya mo. Hindi na usapang bait to, Nay. Para to sa ikakaayos ng buhay niya at para hindi na rin niya tayo pineperwisyo. Hindi naman ako napeperwisyo sa kapatid mo At paano naman ako? Stress na ako madalas sa trabaho. Tapos puputaktahin pa niya ako sa mga kalokohan niya. Ako ang sumasalo nun, Nay. Sana maintindihan niyo ako. Paano naman ang mga alaala natin sa bahay na to? Hindi ka ba nanghihinayang? Tingnan mo yung pintuan natin. Doon namin minamarkahan ng tatay niyo noon ang paglaki niyo. Pati yung kwarto namin ng tatay mo. Hindi ko pinapinturahan ng mga pinintan niyo ron ng mga bata pa kayo para lagi akong may alaala tungkol sa inyo. Picture na lang natin at ipa-frame. Isabit natin kahit saang parte pa ng bahay na lilipatan natin. Ayoko talagang lumipat, anak. Matanda na ako. Madali na akong mapagod sa kakapalit ng paligid ko. Hayaan mo na ako rito. Hindi ba't gusto mo naman akong maging masaya? Dito ako masaya. Pupunta muna ako sa opisina. Itatapusin lang ako. Anak, pwede mo ba akong ihatid? Saan po ba ang punta nyo? Isasabay ko na kayo sa taxi. Sa probinsya natin pero sa Sabado pa naman. Dumating kasi yung kumari ko na si Lily galing Dubai. Gusto ko sanang makita siya at makakwentuhan. Nay, may trabaho ko sa Sabado. Baka pwedeng umabsent ka muna, minsan lang naman. Marami akong ginagawa sa trabaho tuwing Sabado, Nay. Di ba nga madaling araw na ako madalas nakakauwi dahil marami akong tinatapos sa araw na yon? Ihahatid mo lang naman ako. Pwede kang magbalikan kung gusto mo. Tapos sunduin mo na lang ako ron ng Lunes. Ang imposible po ng pinapagawa nyo. Masasakripisyo ang trabaho ko, maraming umaasa sa akin sa office. Paano naman ako? Ikaw lang tong inaasahan ko. Hindi na naman ako nakaimik sa sinabi ni Nanay Papa Dudut. Tulad ng dati, hindi ko na naman siya nagawang tanggihan. Pero bakit kapag ako ang humihiling sa kanya ay hindi niya ako mapagbigyan? Ganon na ba talaga ang role ko bilang isang anak? Nag-file ako ng leave sa trabaho para maihatid ko ang nanay ko. Sabado at Lunes, ni-request ko. Hindi ko naman kasi siya magawang pabiyahihin ng mag-isa. Lalo't sinusumpong siya madalas ng kanyang high blood.
Bigla na lamang itong mahihilo at madalas ay dumudugo ang ilong. Kailangan niya talaga ng kasama. Sinabi ko na si kuya na lamang ang sumama sa kanya pero may pupuntahan daw ito sa mismong araw ng Sabado. Kaya ako ang inaasahan ni nanay na maghahatid sa kanya papunta sa probinsya. Hinintay ko siya at lumuwas kami pabalik ng Lunes. Hindi na ako mapakali noon dahil alam kong natambakan na ako ng trabaho. Pero kailangan kong unahin si nanay. Habang nasa biyahe pa uwi sa bahay, naalala ko bigla noong bata ako. Hindi ako nakahabol sa audition ko sa isang singing contest dahil inuna ni nanay na dumaan muna sa kaibigan niya para makipagkumustahan. Nakailang pakiusap ako na umalis na kami pero sinitan niya ako at sinabing late na din naman daw magsisimula ang audition. Pero nagkamali siya doon. Nagsimula yon sa tamang oras at hindi na ako nakaabot dahil natawag na ako para sumalang. Hindi pinagbigyan sa audition yung mga tulad kong na-late kasi marami ang mga participants. Napalagpas ko yung pagkakataon na yon dahil mas inuna ni nanay ang ibang tao. Maraming beses pa niyang pakiramdam sa akin na lagi niyang inuuna ang ibang tao kesa sa akin. Hindi sana sasama ng todo ang loob ko kung paminsan-minsan ay pinakikinggan at binibigyan niya ng pabor ang mga kahilingan ko. Kuya, Bakit na naman? nagda-drugs ka ulit? Grabe ka namang mambintang. Yung totoo. Matagal na akong hindi gumagamit. Wala rin naman akong pambili. Di ba nga, hindi mo na ako sinusustentuhan? Saan naman ako kukuha ng pera para sa drugs? Lagi kang nakakagawa ng paraan para sa drugs dati. Dati yun. Hindi na ba pwedeng magbago ang tao? Gusto ko sanang maniwala sa'yo. Kaya lang iba kasi nakita ko kanina sa kwarto mo. Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Kasi pinakuha ni nanay ang plancha sa kwarto mo. Gusto mong magpaliwanag? Bigay lang sa akin yun. Kaya binili mo o binigay, mali pa rin gumamit noon. Yan na nga lang ang takas ko sa pagbubunganga mo. Haharangin mo pa. Humahanap ka na naman ng rason para maipagtanggol ang baluktot mong pamumuhay. Ikaw na talaga lagi ang perfect. Ang linis mo eh. Parang hindi mo na kailangang maligo kasi wala kang dumi sa katawan. Ganyan ka talaga, no? Kapag nako-corner ka na sa kalokohan mo, bigla ka maghahanap ng ibang iinsulto sa akin. Nako, ano bang pang-iinsulto sa'yo? Hindi nga kita mahanapan ng ipipintas kasi nga di ba? Perfect ka? Hindi kasi tutungkol sa akin. Dahil to sa issue mo sa pagdadrugs. Sige, ipagsigawan mo pa para marinig ng mga kapitbahay. Mas concerned ka pa sa sasabihin ng kapitbahay? Pero wala kang concern sa mga kasama mo rito sa bahay? Paano kapag natiktikan ka? Ay di damay kami? Bakit? Pusher ba ako? User lang naman ako ah. Bakit ako titiktikan? Akala mo safe ka porque di ka nagbebenta? Ano pag-iisip yan? Safe ako. Paminsan-minsan lang naman ako gumagamit kapag may nag-aabot. At paano naman kami ni nanay? Naisip mo ba na safe kami kapag nakakagamit ka? Paano kung mawala ka sa sarili mo? Alam mong pwede kang makagawa ng hindi maganda dahil sa drugs na yan. Hindi ko kayo gagalawin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Sabihin mo yan kapag drugs na nag-control sa'yo sa susunod. Nagtatalo na naman kayo? Nay, si Kuya Gilbert, bumalik na naman sa pagdadrugs. Gilbert! Stress at pagod lang ako kaya ako napagamit, Nay. Stressed ka pa? Pagod? Samantalang wala ka namang ibang ginagawa kundi tumambay. Saan ka nakakakuha ng stress at pagod? Sa'yo at sa pagiging pakailamero mo sa buhay ko. Gilbert, akala ko tumigil ka na. Alak naman, masama yan eh. Lumayas ka na lang dito sa bahay, kuya. Bago kami mapahamak sa mga ginagawa mo. Bakit ako lalayas? Bahay ko rin naman to. Nag-aambag ka sa upa? Sa kuryente man lang? Mineral water? Anong ambag mo? Maliban sa marurumi mong damit na sinanay pang naglalaba. Walang lalaya sa bahay na to. Pamilya tayo, dapat magsama-sama tayo. Seryoso ba kayo, Nay? Nakita nyo na nagdadrag si kuya. Pero gusto nyo kasama pa rin natin siya? Kasi pamilya tayo. Kahit magkamali ang isa, pamilya pa rin to. Anong klaseng pamilya yung hindi iisipin ang kapakanan ng mga kasama niya? Pamilya pa ba? Tungturingan natin?
Huminahon ka muna kasi nadadala ka lang ng emosyon mo kaya ganyan ka magsalita eh. Ganito ako magsalita dahil napupuno na ako. Ilang beses na tayong pinahamak ni Kuya noon. Huwag na tayong magdagdag ngayon, parang awa nyo na. Hindi ko na kaya, Nay. May karapatan pa rin ako rito sa bahay. Dito na ako lumaki. Andito rin si nanay. Bahay ko rin to. Hindi mo talaga kailangang umalis, Gilbert. Mapag-uusapan pa to. Sige, Nay. Pag-usapan natin to. Sino ang aalis sa bahay na to? Ako o si Kuya? Topper, Padaliin na natin, Nay, para matapos na to. Ako o si Kuya? Napatitig sa akin si nanay, sinisiguro niyang seryoso ako bago siya sumagot. Hindi naman makatingin ng diretso sa akin si kuya at napansin ko ring pinagpapawisan ang noo niya. Siguro alam niyang dehado siya sa pilian. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay dehado rin ako. Sa lalim ng koneksyon ni nanay at Kuya Gilbert ay malaki ang posibilidad na mas piliin ni nanay si kuya. Hinanda ko naman ang sarili ko. Naisip ko na mabilis lang akong makakaalis sa bahay namin at kakayanin ko naman ang gastos. Sakaling lilipat ako sa bagong apartment. Pero ang tanong na tumatakbo sa isip ko, paano silang dalawa? Paano si nanay? Tiniis kong huwag isipin masyado noon ang magiging kalagayan ni nanay sa pangangalaga ni kuya. Sakaling ako ang piliin niya na umalis. Gugutumin ba siya ni Kuya Gilbert o baka naman mapilitan si kuya na maghanap ng trabaho para may maipakain sa nanay namin. Yun ang mga bagay na kasalukuyang naiisip ko nang biglang magsalita si nanay. Ako raw ang pinipili niyang manatili sa bahay. Parang hindi naman nagulat si kuya sa naging desisyon ni nanay. Parang inaasahan na niyang ako ang pipiliin. Kabaliktaran naman sa akin, inasahan kong si kuya ang pipiliin dahil siya ang paborito. Pero naligayahan ang puso ko nang sa wakas ay nagkaroon ako ng espasyo sa puso ng nanay ko. Humingi ng tawad si nanay kay kuya at pinagsabihan na itigil na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sana naman ay nakinig si kuya at magbago na talaga. Matapos noon, papadudot ay sinabi ni nanay na handa na siyang lumipat ng bahay kung saan ay mas malapit sa trabaho ko at mas makakatipid. Baka raw oras na rin ng pagbabago. Doon nasiyahan lalo ang puso ko, sa wakas ay nakinig na si nanay sa akin. Matapos noon ay nag-usap sina kuya at nanay at nakita ko ring inabutan ng pasimple ni nanay ng isang bungkos ng pera si kuya. Inipon niya yon mula sa mga inaabot ko sa kanyang allowance kada sahod ko at sa mga natatanggap kong komisyon. Naging mahirap din sa akin ang desisyong yon lalo't nasasaktan ako na makitang malungkot si nanay dahil sa paghihiwalay nila ng panganay niya. Pero kesa naman parehas kaming malubog sa bangkang sinasakyan namin, balang araw ay maiintindihan din niya ako. Hanggang dito na lamang po ang liham ko at sana'y nakapagbigay ako ng aral para sa mga pamilyang nakikinig sa Barangay Love Stories. Abangan ko pong ma-upload ang kwento ko sa online sakaling hindi ko matsyempohan ng live. Muli maraming salamat po sa inyo Papa Dudut at pagpalain ng Barangay LS. Muli maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay, Topher.